Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Maraming salamat sa 5 solid kong masters dyan na hindi nag-i-skip at mga nagko-comment lagi. Ayan, weekly highlights, ayan guys, of your most engaged audience members, including your top commenters. Ayan, maraming salamat kay Master Danilo Wamar, Master Eric Capio, Master J. Elacas, Master Buhay Tribe, at kay Master Genggeng Sangan. Sila yung may highlights ngayong week. Kaya sa iba kong masters dyan na gustong mapabilang sa community spotlight, weekly highlights, ay pwede po, ay wag po kayong mag-skip mga masters. Malay nyo po, mapabilang po kayo next week dito sa ating 5 solid na mga masters na talagang hindi sila nag-i-skip guys. Bali mga masters, isang linggo ko po itong ilalagay o i-attach sa aking mga video itong 5 masters natin na solid talaga ngayong linggo. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Ivory at Bai Xiaosheng ay natigilan. Saan nila iisipin, Aaron talagang maglakas loob sa harap ng asol na bundok Garrison Captain, hayaan siyang dumura sa lupa upang kunin. Ano ang ibig mong sabihin alisin ito? Hindi mo man lang ba pinupunasan? Huwag mong sabihin hindi siya nagtrabaho dito noong Aaron. Kahit sa pamilya ni Lu, maliban na lang na mapahiya ng may-ari ang sarili niya, kailan pa naranasan ni Lu Yongcheng ang ganoong pagtrato. Puno ng galit ang mga mata ni Lu Yongcheng. Galit niyang tiningnan si Aaron, ano ang sinabi mo? Ano ka ba sa tingin mo? Bibigyan kita ng pagkakataong bawiin ang sinabi mo, kung hindi. Panipi, nang bumagsak ang boses niya, biglang tumaas ang momentum ni Yongcheng. Dahil 1 metro ang paligid sa kanyang katawan, ang lamig ay naninikip. Nakita ni Ivory na ang momentum ay nakuha, at gusto niyang pigilan ang Aaron. Sa oras na ito, ang enerhiya ng Aaron ay tumaas ng husto. Likas niyang isinasaisip ang kanyang pagkamuhi sa pagkamatay ni Ivory sa tuktok ng asol na bundok. Paano niya mabibigyan ng magandang mukha ang mga taong ito? Sino siya? Siya ang aking walang hanggang panauhin. Sa oras na ito, dumating ang isang magaan na inumin. Sa pintuan, pumasok si Aoyong kasama ang ilang katulong mula sa walang hanggang dagat. Aoyong. Hindi na nagulat si Lu Yongcheng sa pagdating ni Aoyong. Ang kahangahangang labanan at katanyagan ng Aaron ay natural, ang mga pamilya ng magkabilang panig ay maglalaban para sa isa't isa. Bakit? Siya ba ang iyong tao? Ngunit naniniwala ako na malapit na. Tumawa siya at umakyat sa Aaron. Nakangiti niyang sinabi, "My name is Aoyong, the director of the Immortal Sea Area. Sa utos ng aking Panginoon, inaanyayahan kita sa silid ng pakpak. Hanggat ang isang kapatid ay handang pumunta, kung sino man ang may anumang kawalang galang sa iyo, ito ay kawalang galang sa buhay na walang hanggan." Panipi, nang marinig ito, agad nang umiti si Lu Yongcheng at sinabi sa malamig na boses, pagkalipas ng mahabang panahon, ang ilang mga tao ay labis na nagmamahala na dinilaan nila ang kanilang mga mukha at sinabi na ang iba ay iyong mga bisita bago sila pumayag sa iyo. Kung tatanggihan sila, hindi ko alam kung saan napupunta ang matandang mukha mo. Dahil doon, hindi na makaalis si Lu Yongcheng.
Napakatanga niya kaya hindi niya makita ang tuktok ng asol na bundok. Paano niya nakikita ang kanyang walang kamatayang lugar sa dagat? Pangunahan ang daan. Nang si Lu Yongcheng ay handa ng manood ng isang magandang dula. Biglang nagalit si Lu Yongcheng, misteryosong tao, ano ang ibig mong sabihin? Tanggihan mo ako sa tuktok ng asol na bundok, ngunit nangangako na mabubuhay magpakailanman. Ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan ito, kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Panipi, tahimik niyang tinatanggihan ang Blue Mountain, ngunit agad siyang pumayag na mabuhay ng walang hanggan. Kung lalabas ito, masisira ang reputasyon ng tuktok ng asol na bundok. Nako, pagkaraan ng mahabang panahon, may na-reject, nakakatuwa. Tumawa si Aoyong at saka sinabi kay Aaron, please. Siya nga pala, manatili kayong dalawa sa pintuan upang protektahan ang mga miyembro ng pamilya ng mga kilalang panauhin. Kung makakita ka ng isang taong gumaganti, maaari kang magpadala ng isang beacon order anumang oras, at ang mga tao sa aking walang hanggang dagat ay bubuhos at hindi kailanman mamatay. Nag-iiwan ng salita, kinuha ni Aoyong si Aaron palabas ng pinto. Ang mga salita ni Aoyong ay halatang para kay Lu Yongcheng. Yes, Lu Yongcheng's face is red and green, and his subordinate are bickering. Naturally, it's not a big deal for the two families. Pero kung gusto niyang punatin ang mukha niya in public, obvious naman na wala siyang karapatang gawin iyon ngayon. Sa pag-iisip, umalis siya. Kasama ang mga tao na galit na galit. Habang naglalakad si Aoyong hanggang sa atik ng langit at lupa, biglang huminto si Aaron at tumingin sa challenge na arena sa pagkakataong ito. Ano ang problema, kapatid na lalaki? May itatanong ako. You are the guest of the master. Kung tatanungin mo, magtanong ka lang. Narinig ko na si Wang Janzi, ang medikal na pantas, ay nasa immortal na lugar ng dagat. I wonder if I can introduce him later. Aaron. Sa katunayan, ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya tumanggi na mabuhay magpakailanman. Nang dumating siya sa martial arts contest, ang pinakamahalagang bagay ay hilingin kay Wang Janzi na iligtas si Han Nayan. Kapatid, gusto mo bang malaman na si Wang Xuanzi Aoyong ay isa ring espiritu ng tao? Ngayon, naiintindihan na niya ang dahilan kung bakit tumanggi si Aaron sa tuktok ng bughaw na bundok at pumayag na mabuhay magpakailanman sa dagat. Dahil dito, hindi siya naghinala sa Aaron. Eksakto. Aaron. Aoyong isang ngiti, maliit na bagay. Tumango si Aaron, sumunod kay Aoyong, at mabilis na naglakad patungo sa atik sa kanang bahagi ng paalang na bulwagan. Dalawang palapag ang gusali, na may marangyang palamuti. Sa gitna ng venue, may malaking dragon at phoenix table na may mga jade dish at gold bowls. Napuno na ito ng magandang salusalo. Bilang panauhing pandangal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa isang masikip na upuan. Ang isang malakas na momentum ay kumakalat ng tahimik mula sa loob hanggang sa labas. Nakatayo pa lang sa harap niya, nakakaramdam na ang mga tao ng malakas at walang kapantay na pressure. Mabilis na pumunta si Aoyong sa kanyang tabi at mamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Matapos marinig ito, natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa wakas, tumango siya ng nakangiti, dahil gusto ng VIP na magpatingin sa doktor, dapat mong hilingin sa kanya na pumunta dito at samahan kami. Tumango si Aoyong, bumangon at sinabi kay Aaron, pakiupo, sir. Ito si Aotian, ang pinuno ng angkan ng aking walang hanggang si area. With that, sumando siya at naglakad palabas. 5 minutes to put down the fire. Grandfather is really a hero out of youth. Kuya, upo ka. Ngumiti si Aotian. Ito ang bukal ng berdeng dagat sa tuktok ng aking buhay na walang hanggan. Ito ang pinakamasarap na alak, bayani. Tikman mo. Dahil doon, mabilis na lumapit ang katulong na nakatayo sa loob at nagbuhos ng isang tasa para sa Aaron. Hindi umiinom si Aaron, ngunit ang kanyang mga mata ay nakabelang sa pinto sa lahat ng oras. Bahagyang ngumiti si Aotian. Tila nakikita niya sa isip ni Aaron at sinabing, gustong matikman ang alak. Natural na darating ang mga tao. Si Han Sunny ay tumatawa at hindi nagsasalita ng walang kaparirikan. Tumangala siya at uminom ng alak. Gusto mong humingi ng tulong kay Dr. Wang, hindi ba? Araw-araw din liwanag mababaw boses nagtatanong ng paraan. Oo Aaron, siya ay isang matandang kaibigan ko.
Biglang tumigil sa pagngiti si Aotian at tumingin kay Aaron. Sabi niya, kung tayo ay nasa iisang bangka, natural, ang iyong negosyo ay akin. Sa sandaling ito, ang pagputok ng pinto ng mabibilis na hakbang, ilang saglit pa ay pumasok ang isang maputi ang buhok ngunit walang kamatayang mayayabang na hanging matandang kasama ni Euyong. Bagamat tila matanda na ito ay mabilis pa rin itong lumakad at malakas ang pakiramdam ng pagiging matanda at malakas. Kuya Wang, nandito ka. Mangyaring maupo. Ito nga pala, ipapakilala ko sa'yo. Napangiti ulit si Aotian nang makitang paparating na ang matanda. Haha, malalaman ko na kung sino siya sa maskarang ito. Kung tutuusin, kahit matanda na ako, hindi ako malito. Sinira ng misteryosong lalaki ang apoy. Sino ang hindi nakakaalam sa sitwasyong ito? Ngumiti ang matanda, umupo at tumingin kay Aaron. Kuya, ito ang doktor na hinahanap mo, Wang Wanzi. Auday lightly a smile, introduction way. Aaron nodded, ngunit si Wang Huanji ay tumawa sa oras na ito at sinabi, hindi ko alam kung ano ang gustong gawin sa akin ng maliit na kapatid na ito. Gusto kong iligtas mo ang isang tao. Nang kawalang interes, sa kanyang husay sa paggagamot, walang. Sino man ang hindi niya kayang iligtas tinamaan ng mga sirang buto na humahabol sa pulbos ng kaluluwa, maaari ko bang tanungin ang doktor, ano ang maaari mong gawin? Sabik na sabi ni Aaron. Pagkatapos makinig sa bone-breaking at soul-chasing powder, si Wang Huanji, isang medikal na pantas na naging walang pakialam, halatang gulat na gulat ngunit ilang sandali pa, huminahon siya at uminom para itago ang kanyang pagkalito. Ang bone-breaking at soul-chasing powder ay ipinagbabawal na gamot sa lahat ng direksyon, imposibleng lumitaw ang kakaibang lason na ito sa lahat ng direksyon. Kumunat ang mga kilay ni Aaron, at ang pagganap ni Wang Huanji, isang medikal na santo, ay biglang nalitaw sa kanya. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit may pagkalito sa mga mata niya nang banggitin niya ang bone-broken at soul-chasing powder. Minsang sinabi ni Ivory na itong bone-broken soul-chasing powder ay nawala sa loob ng maraming taon. Ngayon, si Wang Wanzi lamang ang may kakayahang gumawa at mag-detoxify nito. Hindi ba? Siya ang gumawa ng bagay na ito. Nang maghinala si Aaron, nakangiting sinabi ni Aotian, pero Kuya Wang, dahil hiniling ka ng kapatid na ito, dapat na umiral ang lason na ito. Mayroon ka bang paraan para iligtas ito? Haha, walang lason sa mundo na hindi malulutas ng pagtanda. Si Wang Janzi ay may tiwala sa sarili. Nang marinig ito, huminga ng kaunti si Aotian, tumingin kay Aaron at sinabing, paano na? Kuya, dahil kailangan na ni Kuya Wang ang kailangan mo, ang negosyo natin ay panipi. Sa oras na ito, sinundan ni Wang Huanji si Aotian, mata at tumingin ulit kay Aaron. Nakasimangot si Aaron at nag-iisip. Ang kanyang subconscious na mga kamay ay bahagyang yamakap sa isa't isa. Ang hindi malay na sulyap ni Wang Huan ay biglang nagpatibay ng kanyang ekspresyon. Sa sumunod na segundo, puno ng galit ang mga mata niya. Sa ilalim ng mesa, ang kamay ni Wang Huan ay mas walang awa na nakakuyom. Isinasaalang-alang ng Aaron, huwag pansinin, si Wang Wanzi sa oras na ito ay gumagamit ng isang uri ng cannibal na mga mata, matapang na nakatitig sa kanyang kanang singsing sa kamay. Natural na ayaw ni Han Sanchen na makipagsabuatan sa mga taong ito, ngunit nauubusan na ng oras ang sitwasyon ni Han Nayen, kaya hindi makatanggi si Han Sanchen. Gusto rin ni Han Sanchen na manatili sa mga taong ito ng ilang sandali. Nang maalis ni Han Nayen ang lason, umalis siya mag-isa. Ngunit nang tatango na si Aaron, sa oras na ito, tumayo si Wang Wenji. Immortal si Area is a big family in the world. It's famous all over the world. No one can join it if they want ta. Si Wang Huanji ay malumanay na ngumiti, sa oras na ito malamig ang boses ngunit paraan. Malinaw, hindi alam ni Aotian ang aksyon ni Wang nang maaga. Sa oras na ito, tumingin siya kay Wang nang may pagtataka. Nais ni Lao Sun na mag-recruit ng mga talento. Anong ibig mong sabihin dyan? Sa kakaibang oras ni Aotian, nanginginig si Wang Huanji sa kanyang kamay. Isang kakaibang pula at berdeng papel ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi mo alam kung saan ka nanggaling. Upang ipakita ang iyong sinseridad, lagdaan mo itong aklat ng buhay at kamatayan bago ka sumama sa amin. Chando libro ng buhay at kamatayan. Lalong naguluhan si Aotian.
Ang pamilya Au ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong panuntunan kapag tinanggap nila ang mga tao. Ano ang layunin ng ginawa ni Wang Huanji? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po